Good day everyone, this is Charmark TV for another video at i-discuss natin ang continuation part ng parts of the circle. So, simulan na natin. So, ito po yung lahat ng parts ng circle at ang na-discuss natin sa previous part ay yung center, radius, diameter, chord, inscribed angle, central angle, tangent, at saka secant. So, kung gusto nyo mapanood yung video nito is mangyari na pakiclick lang yung video na nasa taas. Nandyan po yun. Okay? Click nyo na lang. Or pwede ring i-click yung link sa description. Nasa baba lang po yun. Okay? So, ngayon, sa part na ito is i-discuss po natin yung major arc, minor arc, at saka semicircle. So, sila po yung mga arcs ng circle. So, simulan na natin. Kilalanin naman natin yung arcs ng circle. So, pag sinabing arc is a portion of the circumference of the circle. So, halimbawa, ito yung circle, di ba? Yung portion ng circle kagaya nito, di ba? Kagaya nito, ang tawag dito is arc. Okay, kung saan meron itong endpoints just like line segment. Pero ang pinagkaiba nun is curve siya and it is in circular fashion, 'di ba? Or manner. Whereas sa line segment, isa talagang straight line, 'di ba? Na may endpoints din kagaya nito. So, ito yung tinatawag na arc ng circle, which is yan yung portion ng circumference ng circle. Okay, so meron tayong tatlong uri ng arcs na kikilalanin natin, no? We have semicircle or semicircle. An arc that includes endpoints of the diameter and all points at the one side of the circle. So, ito yung diameter, di ba? Kasi dumaan siya sa center. So, ito yung diameter at yung endpoints ng diameter ay point J at saka point M. Di ba? So, lahat ng points na nasa isang side ng circle kasama yung dalawang points na ito, ang tawag dito ay semicircle or semicircle. Bahala na kayo kung paano ninyo babasahin yan, no? Basta ako semicircle para mas mabilis basahin, no? So kung ititrace natin yung circumference ng circle mula sa point J papunta sa point M, we have this. Okay? So ang tawag dito ay semicircle ng circle. Okay? So semicircle po ang tawag dito. Semi means half, kaya kalahati yung kumbaga yung portion ng circle. Okay, so ang tawag po dito ay semicircle. And sa pagpangalan ng arc, gagamitin natin yung tatlong letters na naglay sa circle. Okay, in exact order. So simula sa J, papunta sa A, at papunta naman sa M. So ayan po yung kahabaan ng semicircle. So, papaano natin isusulat yung pangalan ng circle in symbols? By the way, ang symbol po ng arc ay ito. Okay? Sa ibabaw ng tatlong letters, which are the points on the circle. Okay? So, ang pangalan ng semicircle na ito ay arc J, A, M in exact order. Okay? So, mula rito, mula sa J, papunta sa A, papunta sa M kung ititrace natin. So, ayan po yung kahabaan ng semicircle. Okay? And ganito po ang pagsulat ng pangalan ng arcs in symbols. At ang pagbasa nito ay arc JAM. Okay? Next naman po is minor arc. An arc that is less than a semicircle. So, obviously, 'di ba? Kung ang semicircle ay kalahati ng circle, 'di ba? Pag sinabing minor arc, an arc that is less than a semicircle, which is mas maikli kesa sa semicircle. So, isa sa mga examples ng minor arc ay this one and this one. Okay? So, mas maikli siya sa semicircle. And sa pagpangalan ng minor arc, dalawang letters po ang gagamitin imbis na tatlo, since ang pinag-uusapan natin dito is minor arc. Mula sa simula hanggang sa dulo ng arc na ito. So, ang pangalan ng minor arc na ito ay arc JA. So, kumbaga ito yung starting point, ito yung ending point. Arc JA or arc A
J. It doesn't matter. Isang arc pa din sila. Okay? Well, kung babalikan natin sa semicircle, bukod sa arc JAM, pwede rin namang arc MAJ. Pabaliktad nga lang yung pag-trace, 'di ba? Arc MAJ. Pero iisang arc pa din sila, 'di ba? Arc JAM at saka arc MAJ. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin, pagrambulin yung mga tatlong letters ng pangalan ng arc kasi mag-iiba ang direksyon. Explain ko sa inyo kung bakit, no? So, balik tayo sa minor arc. So, yun nga, ang pangalan ng arc na ito ay arc JA or arc AJ. Next, may isa pa tayong minor arc which is mas maikli din kaysa sa semicircle. At itong arc na ito, ang pangalan ng arc na ito ay arc AM or arc MA. It doesn't matter, iisang arc pa din sila. So, mula rito sa A papunta sa M or mula sa M papunta sa A. So, it's the same arc as before, 'di ba? So, ito yung minor arc ng circle. Okay? Next naman po is yung major arc. An arc that is greater than a semicircle. So, one example of major arc, since yung major arc ang pinag-uusapan natin, is yung arc na mas mahaba kaysa sa semicircle. So, kung sisimulan natin sa A, tapos dadaan tayo sa J, and then magtatapos tayo sa M, ito ang kahabaan ng isa sa mga major arcs ng circle na ito. So, ang pangalan ng arc na ito ay arc JAM. Okay? Another arc na makikita natin dito is ganito. Mula sa A, then dadaan tayo sa M, then dadaan naman tayo sa J, which is yan yung ending point. So, yung A, M, J, yan. Ito yung point A, ito yung point J, ito yung point M, no? So, A, M, J, wala to, 'di ba? Yan ang another example ng major arc. Okay? So, maapektuhan kasi yung direction ng arc kapag pinag-rumble-rumble natin yung mga letters, no? So, arc JAM at saka arc AMJ ay magkaibang arcs sila. Compared mo sa arc JAM at saka arc MAJ, parehas sila kasi parang binaliktad lang yung ano nila eh, 'di ba? JAM tapos MAJ, baliktad lang yung yung order niya. Whereas yung iba naman is pag pinag-rumble mo yung mga letters doon sa pangalan ng arc is mag-iiba talaga ng direction. Okay? One of the examples of major arc are arc JAM at saka arc AMJ as of this figure. Okay? So, sila po yung tatlong arcs ng circles. So, we have semicircle, minor arc, at saka major arc. Okay? So, ito yung ilan sa mga properties and relationship between the angles and arcs ng circle na diniscuss natin, no? Okay, una, the measure of a central angle is equal to the measure of its intersected arc. So, ano bang ibig sabihin ng intercepted arc? Ganito kasi yon. Diba, ito ay central angle. Kasi, ang vertex ay nasa center ng circle. Okay? Kapag sinabing intercepted arc, ayan yung arc na nasa tapat ng angle. Diba? So, ito yung central angle. Ang intercepted arc nun ay yung katapat mismo ng central angle, which is this arc. Diba? Mula rito hanggang dito. So, ito yung tinatawag na intercepted arc ng central angle na ito. And according sa property, the measure of a central angle is equal to the measure of its intercepted arc. So, let's say, ang sukat ng central angle is 70 degrees. Ang arc measure po natin, which is this one, no, itong arc mismo, no, yung intercepted arc nun is equal, no, to the measure of the central angle. This is also 70 degrees. Okay? So, yung measure ng central angle at saka yung intercepted arc niya ay may parehong measure. Okay? So, another example po tayo. Kung ang arc na ito, no, ang sukat nito is 50 degrees, 'di ba?
So ito yung arc na ito ay yung intercepted arc ng central angle na ito, no? So ito yung central angle at ang katapat niyang arc is yung intercepted arc, pero it is given na 50 degrees siya. So ang measure ng central angle na ito ay of course 50 degrees din kasi equal silang dalawa, yung central angle at saka yung kanyang intercepted arc. Okay, so ayun po yung relationship between central angle at saka yung intercepted arc. Next, the measure of an inscribed angle is 1/2 of the measure of its intercepted arc. So ito yung inscribed angle, no? Ito yung dalawang inscribed angles ng circle. So dito sa inscribed angle na ito, no, ang intercepted arc niya ay mula dito hanggang dito. Okay, so ito yung kanyang intercepted arc ng angle na ito. So let's say ang sukat ng arc na ito is 60 degrees, 'di ba? Yan. So let's say 60 degrees ang measure ng arc dito mula rito hanggang dito. So itong arc na ito ay yung intercepted arc ng inscribed angle na ito. At base dito, no, the measure of an inscribed angle is 1/2 of the measure of its intercepted arc. Inscribed angle na ito ay kalahati doon sa kanyang intercepted arc. So kung ito ay 60 degrees, ang sukat ng inscribed angle ay 30 degrees. Since kalahati siya, 'di ba? So 60 divided by 2 is 30. Another example po tayo. So suppose itong angle na ito, na ang sukat ng angle na ito ay let's say 50 degrees. Okay, 50 degrees po ang measure ng angle na ito. So yung kanyang intercepted arc ay mula rito papunta dito. So ayan po yung intercepted arc ng inscribed angle na ito, no? So kung ito ay 50 degrees at ito ay kalahati ng measure ng intercepted arc, ang measure ng intercepted arc is 100 degrees. Kasi 50 plus 50 or 50 times 2 equals 100. So kung given yung inscribed angle, ang sukat ng intercepted arc is times 2. Pero kung ang given ay intercepted arc, ang sukat ng inscribed angle ay divided by 2 doon. Okay? In other words, laging mas maliit yung measure ng inscribed angle kaysa sa kanyang intercepted arc. Okay? Basta times 2 or divided by 2, depende kung alin sa kanila ay given. Okay? Next is the sum of measures of all non-overlapping arcs is equal to 360 degrees. So let's say this one, no, itong diameter na ito, no. So kung gagawin nating central angle yung diameter, isa siyang straight angle, 'di ba? At ang sukat ng straight angle ay 180 degrees. So mula rito hanggang dito, so 180 degrees na yan. Okay? So, according doon sa unang property na ang sukat ng central angle ay equal doon sa kanyang intercepted arc, bali ang intercepted arc nito ay mula rito hanggang dito, which is also equal to 180 degrees. Okay? So, sa kabilang side naman, another 180 tayo, no? So, 180 degrees. Bale, ang sukat ng kanyang intercepted arc is also 180 degrees. So, all in all, mula rito hanggang dito is 180. And mula rito hanggang dito ay another 180. So, 180 plus 180 is equal to 360 degrees. So, ibig sabihin, yung sukat ng buong circumference ng circle ay equal sa 360 degrees. Okay? Laging 360 po ang sukat yung buong circumference ng circle. Okay? So, ayan po ang ilan sa mga properties, no, at saka relationships ng angles at saka arcs ng circle. Okay? Okay, next part is to identify each arc, whether semicircle, minor arc, or major arc. So, i-define natin muna isa-isa bago natin sagutan to, no? So, pag sinabing semicircle, isa siyang arc which is kalahati ng buong circle. Okay? At ang exact measure ng semicircle is equal to 180 degrees. 'Di ba? Kasi kalahati siya eh. So ang isang buo ay 360. Yan yung sukat ng buong
circumference ng circle, 360. So, kalahati nun is semicircle, which is 180 degrees exact. Sa minor arc, that is smaller than semicircle, which is less than 180 degrees. At saka sa major arc naman po, greater than 180 degrees. Ayan. Okay, so isa-isahin natin sila, no? So, yung M po na nandito, no, ang basat kasi dito is the measure of arc and G. So, yung M po dito is nagde-denote sa measurement ng arc. Okay? So, the measure of arc and G. So, para malaman natin yung measure ng arc and G, titignan muna natin yung points N at saka G in exact order. And then, alamin natin yung corresponding measurement nito. So, mula sa N, i-trace natin papunta sa G. So, ibig sabihin, itong portion ng circle na ito. Okay? Ito yung arc and G. At ang corresponding measure nun is 50 degrees. So, this is 50 degrees. Okay? So, lagyan natin ng 50 dito na nagde-denote sa measure ng arc and G. And since 50 degrees is less than 180 degrees, therefore, isa siyang minor arc. Ayan. Next, we have arc ELA or the measure of arc ELA. So, ititrace natin mula sa E, papunta sa L, at papunta naman sa A, no? Dapat in exact order, 'di ba? So, magsisimula tayo sa E. Since nandito yung L, so dito yung direction. 'Di ba? So, E, then L, then A. Okay? E, L, A. Ayan. So, yung corresponding measurements na dumaan, no? Para marating natin yung mula E hanggang A, ay 85, tapos 120. Ayan. So, dumaan siya sa dalawang arcs whose measures are 85 at saka 180. So, 85 plus 120 equals 205 degrees. Okay? 205 po ang measure ng arc ELA. So, greater than siya ng 180 degrees. So, isa siyang major arc. Ayan. Next, we have measure of arc LAN. Okay? So, mula sa L, ititrace natin papunta sa A, and then papunta sa N. Ayan. LAN. So, dapat, kung saan nandun yung A, dapat doon ka pupunta at take note, isang direction lang po. Hindi pwedeng L, pupunta ka sa A, tapos pupunta ka sa L. Bawal yon. Dapat isang direction lang. So, L, A, N. Okay? So, ito yung kahabaan ng arc na ito. Okay? So, dumaan siya sa dalawang arc whose measures are 120 degrees mula sa A papunta sa A, tapos mula sa A papunta sa N, 60 degrees. So, ang measure ay 120 plus 60 equals 180. This is exactly equal to 180. So, itong arc na ito, arc LAN, is a semi-circle. Ayan. Next, we have measure of arc LE. Ayan. So, mula sa N, papunta sa E. So, ito yon. Okay? So, anong mga points na dinaanan ng arc na ito? So, mula sa N, dumaan sa G, and then lastly, dumating na sa point E. So, ito yung kahabaan ng arc na ito, no? So, mula sa N, papunta sa G, 50 degrees. At mula sa G, papunta sa E, 45 degrees. So, 50 plus 45 equals 95 degrees. And that is minor arc. Okay, kasi less than siya ng 180. So, minor arc lang siya. Next, number 5, we have measure of EAG. So, mula sa E, pupunta sa A, pupunta sa G. Which is bawal yon, di ba? Bawal yon mula sa A, tapos pupunta ka sa A, tapos biglang liko, babalik papunta sa G. So, bawal yun, di ba? So, dapat, kapag mag-identify tayo ng arc, at ititrace natin siya, isang direction lang po ang gagamitin. So, ganito ang correct identification ng arc
EAG. So mula sa E, iikot ka papunta sa A and then papunta sa G. 'Di ba? Ulitin natin. Mula sa E papunta sa A, papunta sa G. So isang direction lang po talaga, no, sa pag-identify ng arc. So ito yung kahabaan ng arc EAG. Ayan. So, bale, dumaan siya sa arc kung saan ang measure ay 85, 120, 60, at saka 50 degrees. So, dinaanan niya na halos lahat ng arcs maliban sa arc na ito. So, hindi niya dinaanan to. 'Di ba? So, ang gagawin natin is isusubtract na lang natin yung 360 sa arc na hindi naman niya nadaanan. So, 360 minus 45 equals 315. And that is a major arc. Ayan. Major arc po ito. Okay? Or try mo i-add yung 85, 120, 60 at saka 15. You get the same result na 315. Okay? And then lastly, sa measure of arc GEL. So, mula sa G, papunta sa E, papunta naman sa L. Or should we say GL po, no? Kasi tignan natin kung anong klaseng arc to, no? So 45 degrees tapos 85 degrees. Ayan po yung dinaanan ng arc GEL. Ayan. So 45 plus 85 equals 130. And this is less than 180 degrees. So this is a minor arc. And that's it. Okay, let us move on to the last one. Find the value of x and all required arcs. So, ito po yung hahanapin, okay? So, number 1, we have x. Kukunin muna natin yung value ng x. Number 2, we have the measure of arc NI. Number 3, we have the measure of arc DG. Number 4, measure of arc RI. Number 5, measure of arc GR. And number 6, measure of arc DN. Okay, so, kung obserbahan natin maigi yung figure na ito, no? So we have those points on the circle. We have G, R, I, and D. Ayan po yung spelling ng grid. Okay? Share ko lang. So, itong arc DG, ang measure po niya ay 3x minus 10. Okay? Degrees. Ayan. Tapos, yung arc GI, yung 115 degrees po. No? So, sakop siya ng arc G, dadaan sa R, tapos papunta sa I. So, mula G hanggang I, dito, ayan, ang sukat nun is 115 degrees, itong arc. Ayan, yung buong arc na to. Tapos, yung arc RI, 2x minus 27. Okay, 2x minus 27 degrees. Ito lang yon. Tapos, for this one, we have a right angle here, which is right angle O. So, automatic 90 degrees yan. Okay, so itong NI, sakop siya ng right angle. So, automatic 90 degrees yan. And then, ang measure po niya is 2x degrees. Ayan. And then, yung arcs GR at saka DN, wala pang given na nakalagay, pero kailangan pa rin nating hanapin yung measurement nila, GR at saka DN. Okay, so, to start with this one, number 1, kukunin natin yung value ng x. So, madali natin makikita kasi dito pa lang meron tayong right angle. So, ang right angle, automatic 90 degrees yan. So, ibig sabihin, yung katapat niyang arc, which is arc NI, no, ang measure po niya is 90 degrees. So, makikita natin is nasagot agad natin yung number 2, which is 90 degrees. Okay? Arc NI, isa sa mga hinahanap. So, automatic 90 degrees yan. So, yung sagot sa number 2 ay 90 degrees. Okay? Ayan po. Now, let's continue. Ang measure ng arc NI base sa given ay 2x. Okay? 2x po. So, yung NI po or arc NI, pwede natin palitan ng 2x kasi yun naman ang given measure niya. Pero ang measure niya talaga is 90 degrees. So, we have to find the value of x. So, we have 2x, diba? Yung arc NI na palitan na ng 2x, then equals 90. Then, divide both sides by 2. We got x is equal to 45. So, ibig sabihin, ang value ng x ay 45.
Okay? And yung value ng x ay kailangan natin to get the measures of other arcs na given or kailangan. Okay? Ayan po. Next, proceed na tayo sa number 3. We have arc DG. Okay? Sa arc DG po tayo. Ang given dito, base sa given, no, ang arc DG po, measure of arc DG is equal to 3x minus 10 degrees. Okay? But yung value ng x na nakuha natin kanina ay 45 degrees. So, we can actually determine the measure by substituting. Okay? Substitute mo lang yung value ng x na 45 dito. So, we have 3 times 45 minus 10. Okay? And then, simplify. So, 3 times 45 equals 135 minus 10 equals 125. So, ibig sabihin, the value of DG or the measure of arc DG, ito po yun, is 125 degrees. Ayan. Next naman po is the measure of RI. Okay? Dito naman tayo, ano po. So, we have 2x minus 27 degrees. So, the measure of arc RI is equal to 2x minus 27 degrees. Ayan. Okay. So, since x is equal to 45, yung x papalitan natin ng 45 to determine the measure. So, 2 times 45 minus 27. So, 2 times 45 equals 90 minus 27, that is equal to 63. So, this means ang measure ng arc na ito, arc RI, is 63 degrees. Okay? Ayan. Next naman po is arc GR. So, wala naman nakalagay na given. Kaya lang, yung GI po kasi, no, yung GR kasi na hinahanap natin is part ng arc GI na may given measure na 115 degrees. So, kapag inad natin yung measure ng GR at saka yung measure ng RI, bali 115 degrees po yan. Okay? So, itong GR ang hinahanap natin. So, to get this, bali yung 115 yung measure ng arc GI. So, ayan po. Tapos, isa-subtract natin sa value or measure ng arc RI. Remember po, meron na tayong measure ng arc RI which is 63 degrees. So, the measure of arc RI is equal to 63. Ayan. So, to get the value of GR, so para mahanap natin measure ng GR, we have to subtract 115 by 63. Ayan. So, ang arc GR po natin, okay, ayusin natin, is equal to 115 minus 63, that is equal to 52 degrees. So, this means, ito ay 52 degrees. So, ilagay po natin yung measure, 52 degrees, ito 63, tapos ito naman ay kanina 125. Ayan. Ayan. So, 52 degrees po para sa arc GR. Ayan. Okay? And then lastly, we have measure of arc DN. So, ito po. Okay, so nakikita natin ngayon na meron na tayong measure ng arc DG, 125 degrees yon. Arc GR, yung kanina, 52 degrees. Tapos dito naman, arc RI, which is 63 degrees. Tapos, ito yung kanina, 90 degrees po yan. So, ang nawawalang arc na lang po is yung arc DN. And remember po, yung measure ng lahat ng non-overlapping arcs, no, kapag pinagdugtong-dugtong mo siya, no, makakabuo siya ng isang buong circle which is 360 degrees. Okay? So, we have to find the missing number na kapag inad natin lahat sila, ang magiging sagot nun ay 360. So, from 360 degrees, we have to subtract by those four numbers. Okay? And you will eventually get the measure of arc DN. So, measure of arc DN is equal to 360 minus yung measure ng apat na ito. So, 125 plus 52 muna. Yan, 52 plus 63
plus 90. So, ano bang magiging sum nito? So, 125 plus 115, okay, equals 125, 115, ayan, bali, 240 plus 90, we have 330. So, ang sum ng apat na numbers na ito ay 330. So, this will become 360 minus 330. And 360 minus 330 is equal to 30 degrees. So, ito po yung measure ng arc DN. Okay? Ayan. So, to summarize, we have x is equal to 45, measure of arc NI 90 degrees, measure of arc DG 125, measure of arc RI 63, measure of arc GR 52, and the measure of arc DN 30 degrees. And that's all for today. Hi everyone, thank you for watching the video and I hope you have learned something. Do not forget to subscribe to my channel and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.